ngayon sa Plaza Miranda. Kami po ang United People's Initiative. Nandito po kami ngayong gabi upang kami ay magdaos ng isang vigil at prayer rally. Sa lahat po ng ating mga kababayan na malapit po rito, malugod po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa vigil na ito ngayong gabi. Sapagkat alam naman po nating lahat, bukas ay magaganap po ang iba't ibang mga pagkilos ng iba't ibang grupo. At kaya po kami nandito ngayong gabi ay para tumayo sa gitna at upang manawagan na sana po ang mga pagkilos bukas na kinabibilangan ng mga iba't ibang kulay politika, ganoon din po ng mga iba't ibang paniniwala patungkol sa ating kasalukuyang gobyerno ay nawa mauwi po sa isang mapayapang pagdaraos at iwasan po o maiwasan ang kaguluhan. Dahil sa social media nakikita naman po ninyo napakaraming mga banta, napakaraming awayan. So nandito po ang United People's Initiative para pangunahan ang panawagan ng pagkakaisa. Ubarin po natin ang ating mga politikal na kulay. Sumama po tayo sa isang pagtitipon na payapa at alamin po natin kung ano talaga ang tunay na advokasiyang ipinaglalaban ng bawat grupo na magdaraos bukas ng kanya-kanyang pagtitipon. So panahon na po para magkaisa ang bansang Pilipinas upang manawagan sa ating kasalukuyang administrasyon na ang taong bayan ay pagod na, galit na, at higit sa lahat, hindi na po kaya ang paghihirap dahil po ang mga programang panggobyerno na dapat ay nabibigyan ng tamang pondo, lalong-lalo na po ang flood control project na kung sa titignan natin ay napakasimpleng issue lamang. Subalit, ito po ay napakalaking epekto tuwing magkakaroon ng mga mahihinang pag-ulan na nauwi naman po sa pagbaha, na sumisira sa mga ari-arian, sumisira sa mga kagamitan, nagpapahinto ng mga negosyo at hanap buhay, at higit po sa lahat, nakakalungkot man sabihin, pumapatay ng mga taong walang kalaban-laban na dapat sana kung ang mga proyektong ito ay ginawa ng mahusay ng ating gobyerno dahil ito ay pinaglaanan ng pondo na galing sa dugo at pawis ng mamamayan, hindi po sana nangyari ang mga bagay na ito. Ngayong gabi tayo po ay magbibigil dito ng magdamag. Mananawagan po tayo ng pagkakaisa. Mananawagan po tayo sa lahat ng grupo na magdaraos bukas ng kanya-kanyang pagkilos na gawin po itong mapayapa, gawin ito na may pagkakaisa at pagkakaayos-ayos, anumang kulay politikal. At sama-sama po tayong manawagan sa ating kasalukuyang gobyerno na gawin niya ang kanyang tungkulin bilang pinahiram na mandato na ngayon ang sigaw ng taong bayan dahil hindi na po nasisiyahan ay ang pagbibitiw sa kanyang pwesto. Ang pagbibitiw ni Bongbong Marcos na nangako sa atin ng pagbabago noong 2022. At umasa naman po tayo sa ilalim ng unity magkakaroon ng pagkakaisa at continuation ng pag-unlad ng Pilipinas. Subalit, mula sa pinakasimpleng bagay na pangako ng presyo ng bigas hanggang sa kung ano-anong nangyayaring nakawan sa ating gobyerno ay hindi niya napatunayan kailanman at hindi niya napanindigan ang pagiging isang mabuting pangulo na kanyang sinumpaan. Kaya ngayong gabing ito, mga kababayan na nandito sa social media, inaanyayahan po namin kayo dahil kahit po ang ating langit ngayon ay nakikisa, lumuluha, nakikita po ninyo, nandito kami. Ilang araw na ho kaming walang tulog mula Kongreso hanggang sa Camp Aguinaldo. Ngayon naman po ang United People's Initiative ay bumaba na po dito sa Plaza Miranda sa harap mismo ng Quiapo Church upang manawagan
anumang kulay, anumang relihiyon, anumang probinsya, lahat po tayo ay isang kulay lamang dapat ay umangging kaligatan, Pilipino magkaisa laban sa korupsyon. At ngayon po, ibibigay ko po ang pagkakataon sa isa nating kasama na isang pastor upang bigyan po tayo ng panalangin sa gabing ito na tayo ay bigyan po ng sapat na lakas, sapat na kakayahan, talino, talento, at higit sa lahat, kababaang loob at pangunawa na maunawaan po natin ang mga nangyayari ngayon na kaliwat ka ng pagkilos at pagkakawatak-watak ng ating bansa. Ibinibigay ko po sa inyo si Ginoong Herbert Lugo para po sa panalangin. Hello. Mga kapatid, tayo po ay mananalangin at ating hilingin ang bendisyon ng ating Ama sa Langit at ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo para tayo ay gabayan. Aming pinakamamahal na namin nasa langit, kami po ay nagpapasalamat at nagpapagkumbaba. Ngayong oras na ito na pinayagan nyo kami na magkatipon-tipon dito sa United People's Initiative Vigil Prayer Rally dito sa Plaza Miranda, lungsod ng Maynila. Kami po pinapasalamatan ng mga kapulisan na naka-destino dito sa lugar na ito ng Plaza Miranda dahil kami po pinayagan upang idaos ang matuwid, mahinahon, mapagmahal ng kalayaan na grupo. Ito po yung United People's Initiative. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong bendisyon sa aming mga kalusugan. Datapwat sa mga nagdaang mga araw at gabi, kami po ay nakakaranas ng ganitong mga panahon o pagluha ng langit. Subalit, kami nagtataka, Panginoon, dahil malusog pa kami hanggang ngayon at punong-puno ng pag-asa at pananampalataya po sa inyo. Dahil alam namin ng aming sinusong na daan ay matuwid at ang layunin namin, ang United People's Initiative, ay paglaban sa korupsyon. Ito ang nasa puso, isip at diwa ng bawat mamamayan na nagmamahal at napabilang ngayon dito sa lugar na ito upang ipakita, iparamdam ang kalungkutan at iparamdam ang pag-asa na naway bukas sa makalawa iyong didingging Panginoon ang aming daing. Kami po, ang mga puso po namin ay nalulungkot, nalulumbay, subalit punong-puno kami ng pag-asa. Dahil alam namin na kasama namin kayo at inyong kinaglulugdan ang aming ginagawa dahil ito ang tama. Ito ang batas ng langit. Ito ang katotohanan. At ito ang pinag-aasam-asam ng bawat isa sa amin mamamayang Pilipino nagmamahal sa Diyos na makamtan. At sa dulo nun, Panginoon, kayo ang maghahari. Ang lahat ng glorya at kapangyarihan ay sa iyo lang namin ibibigay. Ito po ang samot dalangin pa namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen and Amen. Sa pagbibitiw niya sa pwesto upang matapos na ang paghihirap ng sambayanang Pilipino.
Ngayon po, ang panahon upang tayo ay magkaisa, isang tabi natin ang kulay politika at magsama-sama tayo bilang Pilipino laban sa korupsyon na nangyayari sa ating gobyerno. Ngayon po, tinatawagan natin si Park. Magandang gabi sa ating lahat na sambayan ng Pilipino. Kami po ay nandito sa Quiapo Church dito sa Plaza Miranda upang manawagan na bukas sa mga sinasagawang rally naway ang mga Pilipino ay magkaisa at sila ay bigyan ng tagapaglikha ng magandang kaisipan at sana maging peaceful ang lahat ng gagawing rally bukas. Mga kababayan kong Pilipino, sana po lahat tayo ay magkaisa sapagkat ang panawagan ng bawat isa sa atin ay maitigil ang korupsyon sa ating bansa at mabigyan lunas, solusyon ang mga nangyayaring korupsyon sa ating bansa. Mga kababayan kong Pilipino, sana tayo ay biyayaan ng Panginoong Diyos na sa tayo ay mapasama sa mga grupo na nagrarally, naggagawa ng rally na peaceful. Sana po tayo po ay hindi magkamali ng sinasamahan nating mga grupo at leader. Panawagan ko sa sambayan ng Pilipino, kilatisin mabuti at tignan mabuti kung saang grupo tayo naparoon at kung saang lugar tayo naroon. Naway tayo ay magkaisa sa panahong ito sapagkat isa lamang ang panawagan ng bawat isa sa ating mga Pilipino, walang kulay-kulay, walang politiko, sapagkat tayo ay mamamayang Pilipino at ang kagustuhan natin ay mabigyan lunas at maitigil ang korupsyon sa ating bansa. Tandaan po nating mga Pilipino na hanggat politiko ang mangunguna sa rally ay hindi magkakaroon ng pagkakaisa at hindi maititigil ang korupsyon sa ating bansa. Mga minamahal kong Pilipino, naway gabayan tayo ng Panginoon bukas sa lahat ng mga Pilipino na nais magsagawa ng rally. Sana po protektahan tayo ng tagapaglikha. Naway tayo ay manalo sa labang ito. Sana rin po ay basbasan at linawin ng Panginoong Diyos ang mata ng mga politiko na natakpan ng salapi. Sana po alisin ng tagapaglikhang Diyos ang mga pera sa kanilang utak, naway pumalit sa kanilang mga mata at kaisipan at puso ang pagmamahal sa bawat Pilipinong naghihirap dito sa ating bansa. Mga minamahal kong Pilipino, magsama-sama tayo at mag-isa-isa upang bigyan solusyon at maitigil ang korupsyon sa ating bansa. Sapagkat tayong mga Pilipino ay biktima ng korupsyon dito sa ating bansa. Lahat tayong mga Pilipino ay biktima ng korupsyon dito sa ating bansa. Kaya panawagan ko sa bawat mamamayang Pilipino, magsilabasan po tayo sa ating mga bahay at tumindig tayo. Magkaisa, dala ang kulay na kayumanggi. Hindi kung ano-anong kulay, hindi kung ano-anong politiko ang ating sinusuportahan. Sapagkat tayo ay mga Pilipino, tayo ay magkaisa at sukpuin ang korupsyon sa ating bansa. Itigil na po natin ang pagsuporta sa mga politikong walang pagmamahal sa ilang bayan, walang malasakit sa mga Pilipino. Tama na, itigil na ang korupsyon sapagkat tayo rin na mga Pilipino ang naghihirap sa bandang huli. Ilang politiko na po ang ating sinuportahan, ilang presidente na po ang naupo, ngunit ang tanong ng taong bayan, bakit hindi tayo nagkakaisa? Bakit hindi umuunlad ang bansa? Dahil ba sa mga politikong nakaupo, hindi po ang gobyerno ng Pilipinas ang may problema. Ang may problema po ay yaong mga nakaupo sa posisyon diyan sa gobyerno. Ilang bilyon po, hindi lang milyon, hindi lang bilyon ang ninanakaw sa taong bayan. Trilyon-trilyon po every year ang ninanakaw ng mga politiko sa ating mga mamamayang Pilipino. Naway tayo ay bigyan ng Panginoon ng matiyasay na pag-isip
sa paggising natin sa umaga na maitigil na ang korupsyon sa ating bansa. Tricycle driver, taxi driver, lahat ng mamamayang Pilipino na nagtatrabaho dito sa Pilipinas, lahat tayo ay nagbabayad ng buwis, lahat tayo ay nagpapakahirap, nagtatrabaho ng 24 hours para may mapakain sa pamilya, para may pang-aral ang ating mga anak, para may pambili ng school supply, para may pambili ng mga sapatos. Ngunit tayong mga Pilipino pala na nagpapakahirap magtrabaho sa ating inang bayan ay mga sakim na politiko ang siyang nagpapakasarap sa ating mga buwis, mga Pilipino. Kaya tayo po ay magsilabasan at magkaisa sa panawagan ng pagkakaisa dito sa ating bansa. Sapagkat tayo ring mga Pilipino ang naghihirap sa ating bansa. Nasubukan ba ng mga politiko na yan na magtanim ng palay sa taas ng bundok? Nasubukan ba ng mga kongresista na yan na mamasada ng tricycle na 24 hours para may mapakain sa kanilang mga anak, para may pang-aral ang kanilang mga anak? Hindi ba't hindi nila nasubukan o naranasan ang ating naranasan? Naranasan ba ng mga politiko na sinusuportahan natin ang nararamdaman nating mga Pilipino? May mga Pilipinong natutulog na gutom, may mga Pilipinong natutulog na walang bahay, may mga Pilipinong hindi makakain, may mga batang hindi makapag-aral dahil sa kahirapan ng ating bansa. Subalit, sa kabila ng paghihirap ng bawat mamamayang Pilipino, meron palang mga politikong nagpapakasarap at nagpapakasasa sa kabanang bayan. Karapatan nating hungkatin, karapatan nating imbestigahan, karapatan nating hanapin kung saan napupunta ang taon-taon, every month na binabayad natin. Tayong mga Pilipino nagtatrabaho sa loob ng 24 hours, 12 hours, 8 hours. Magkano ang kinikita natin? 525 pesos lamang. Pag kumuha pag nagsahod tayo, magkano ang kinukuha ng SS? 1,700. Pag-ibig, 1,700. Triple sa kinikita nating mga Pilipino. Kaya magsilabasan tayo at imbestigahan natin. Tayo naman ang umimbestiga sa mga politiko na nagpapakasarap at nagnanakaw sa kabanang bayan. Mga minamahal kong Pilipino, sabay-sabay po tayo bukas magkaisa sa peaceful rally. Walang gulo, walang away, sapagkat hindi ugali ng mga Pilipino na makipag-away at maggawa ng gulo. Marahil po tayong mga Pilipino, sana po tayo ay bukas sa pagrarally natin, huwag natin saktan ang mga kapulisan o mga kasundaluhan, sapagkat hindi ang mga kapulisan at kasundaluhan ng ating kalaban, kung hindi ang mga politikong nagpapakasarap at nagnanakaw sa kabanang bayan. Hindi po ang mga politiko ang magnanakaw, hindi po ang mga pulis ang magnanakaw o sundalo. Ang mga politiko ang dapat singilin at dapat managot dito sa ating bansa. Hindi sapat ang salitang resign kung nakinabang ka naman at nagpakasarap ka sa taba at pera ng taong bayan na binubuhis nila. Hindi na kailangan magbulag-bulagan. Huwag na tayong magbingi-bingihan sa harap-harapang pagbaboy at paggago sa atin ng mga politiko na nakaupo ngayon. Tayong mga Pilipino, ibinoto natin sila hindi upang pagnakawan niya tayo. Ibinoto natin ang mga politiko na yan para tayo ay pangunahan, pamunuan at bigyan ng pansin at bawat mamamayang Pilipino. Ibinoto natin sila para tayong mga Pilipino ay mabigyan solusyon ng kahirapan sa ating bansa. Pag-eleksyon, lahat sila ay parang mga anghel na bumaba sa kalangitan, na para bang hahalikan ka na sa pagmamakaawa na iboto sila. Lahat ng plataforma ay kanilang pinapalabas. Libreng gamot, libreng hospital, libreng pagkain, at libreng tuition fee. Ngunit pag sila ay naupo sa kanilang mga posisyon, napapansin ba natin na kapag tayo pumupunta sa kanilang mga opisina, kahit man lang amok sisilin ang ating hinihingi, kailangan pa natin kumuha ng appointment at pinapahirapan pa tayo. Subalit tayo, noong nilakita nila tayo, lahat tayo ay bumoto sa kanila. Lahat ay binigay natin sa kanila ang buong suporta natin. Ngunit bakit ngayon sila ang naupo? Ni hindi man lang nila tayo nilingon, ni hindi man lang nila tayo pinapansin, ni hindi nila mabigyan ng pansin ang paghihirap ng taong mamamayan dito sa ating bansa. Mga minamahal kong Pilipino, kami po ay nananawagan ng pagkakaisa, kami po ay nananawagan ng pagsuporta
Kami po ay nananawagan ng peaceful rally upang sa ngayon ay mabigyan bansit at mabigyan solusyon at maitigil ang korupsyon. Hindi na po kaya ng mamamayang Pilipino ang paghihirap at pagnanakaw sa kabanang bayan. Mga minamahal kong Pilipino, magkaisa tayo sa sandaling ito sapagkat hindi mabibigyan ng solusyon at hindi maitigil ang korupsyon habang tayong mga Pilipino ay nagbubulag-bulagan at nagbibigay-bigyan sa ating mga namumuno sa atin. Hindi marapat na ang namumuno sa atin ay walang inisip kung hindi pang sariling interes man lamang. Hindi marapat sa isang politiko na walang pagmamahal sa kanyang bayan. Hindi marapat sa isang namumuno na wala siyang paglingkod sa kapwa niya Pilipino sapagkat ang isang ulo ay dapat manguna. Kung sino ang leader ay dapat manguna. Hindi kapag baha, kayo ay nasa ibang bansa, nagpapakasalap. Hindi tayo papayag ng mga Pilipino na dumating ang Disyembre, sila ay mag-celebrate, sila ay bumili ng regalo, sila ay magbakasyon na ang gagamitin nila pambili ng regalo at pag-celebrate ay pera ng taong bayan. Hindi marapat at hindi natin papayagan na matapos ang taong ito na walang mapanagot sa mga politiko na lumulustay sa kaban ng taong bayan. Mga minamahal kong Pilipino, ulit-muli na paulit namin tinatawagan ang bawat mamamayang Pilipino sapagkat tayo ay biktima ng korupsyon. Marapat lamang na tayo magsilabas sa ating mga bahay at magkaisa sa panahon ito upang sa ngayon ay maitigil ang korupsyon sapagkat nasa taong bayan ang kapangyarihan at wala sa mga politiko na nakaupo. Tayo ang dahilan kung bakit sila naupo sa kanilang mga posisyon. Tayo rin ang magbababa sa kanilang mga posisyon. Maraming salamat mga kababayan kong Pilipino. Naway tayo ay biyayaan ng matiwasay na pamumuhay sa bansa at maitigil na ang korupsyon sa ating bansa.